Pilipinas and good morning world sa ating mga bayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay der umaga dyan, hapon o gabi, sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabolol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nabibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat, mga kabayan, and happy Wednesday sa ating lahat. Mga kabayan, don't forget to smile always, okay? Hayaan nyo na po yung mga stress na yan kasi alam nyo kapag magkakaroon tayo ng stress, mga kabayan, diyan kasi nag-umpisa ang ating mga sakit-sakit. So smile always. Hayaan nyo na po yung problema na yan. Dapat ang problema nyo ang problema sa inyo mga kabayan. Okay? So before tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, syempre, i-greet mo natin po ating mga kabayan na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito pa sa ating listahan mga kabayan, i-greet natin ang happy birthday ang wife ni Sir Dennis Irabon. Siya po si Ma'am Brenda na nandyan sa Italy. Again, happy birthday po kay Ma'am Brenda na nandyan sa Italy. Mga kabayan, isa po sa pag-uusapan ng araw, ito na agulat. Alam nyo ba na nadagdagan po ng kaso si Pura Locavega? Yes, ang dami ng kanyang kaso mga kabayan. At saka kapag ito'y guilty lahat, at saka itong decision po ng korte, ng guilty mga kabayan, habang buhay talaga, itong si Pura Locavega na makukulong mga kabayan. 6 po ang kanyang kaso, 6 count po na criminal case. Grabe ho yan. Maraming ang nagsasabi dito na parang over KILL ang dating dyan mga kabayan. Tayo nga kahit 2 lang kaso natin, di ba malaking problema ho yan? Tingnan nyo, 6 po, 6 count na kaso, di ba? Dito na problema na po yung mga nagdo-donate dito kay Pura Locavega, nagka-stress na mga kabayan. Siyempre, saan lang kukunin dito yung malaking pera na yan? Kasi malaki po ang pera ang kakailangan talaga dyan. Sino ba yung dumagdag dito at nagkaso kay Pura Locavega? Ipapakita natin yan mamaya. Yan, so pag-usapan rin po natin si FPRRD. I think alam nyo na po yung balita mga kabayan na meron siyang hamon dito sa publiko. Sabi na hindi na daw sila wag daw sila magbayad po ng tax kapag hindi daw dito maghahabla po or mapakita tungkol ito sa audit na nirequest po ni FPRRD, which is hindi ko nagustuhan yung mga kabayan. Saka for me tungkol ito sa suggestion po ni FPRRD, medyo meron talaga akong comment dito at hindi ito mag-prosper ang kanyang request tungkol ito sa hamon po sa public. Bakit? Ipapakita natin yan mga kabayan, aking na-discover dito kasi meron pong kumalat na isang report from the DBM itself at ito po ay nag-viral ngayon doon sa Twitter mga kabayan. Meron pong na-discover si Sir Ivan. Sa pag-usapan rin po natin, ito rin nangyari ngayon kay Rendon Labrador kasi medyo masyadong uminit ngayon ang kanyang issue mga kabayan. Di ba yung issue dito ay binatikos po si Rendon Labrador at saka yung kanyang naging partner dito na spokesperson po ng ACJ or yung Anti-Cybercrime Group, yung si Captain Saringa ba yun? Nakalimutan ang pangalan eh. Basta yung babae mga kabayan, di ba nireklamo sila dito? At saka naka-problema dito, bakit daw nag-imbita siya ng vlogger, yung si Rendon mga kabayan? At saka parang si Rendon dito, lumalabas kasi na parang hindi dito well-informed. Hindi ba siya dito nasabihan po na bago, during po sa operation po ng kapulisan, dapat hindi siya sumabay doon mga kabayan. Kasi nga, hindi natin alam na makikita po yung mga mukha na mga alleged po na merong ginawa dito na hindi maganda sa mga nangutang sa kanila. Itong tungkol po sa applications, yung lending app online or online lending app mga kabayan. Di ba nireklamo ngayon si Rendon dahil nga nakita po yung mga empleyado ng lending app na yon. Alam nyo ba na nakaabot na ito doon sa kapulisan mga kabayan? At sa mga merong gagawin dito na hakbang yung mismo po si General Acorda tungkol dito sa spokesperson po ng ACJ, yung babae po mga
kabayan. So pag-usapan rin po natin, ito napakainit na issue. NAIA na naman mga kabayan, ang airport na naman po natin. Alam niyo yung NAIA, malas talaga yung pangalan na yan. Sana palitan na talaga yung mga kabayan, yung NAIA. Dapat palitan talaga yan kasi malas eh. Alam niyo ba? Dito tayo mag-start kasi meron pong modus, for me parang modus mga kabayan, na ginawa po ng isang airlines na kung saan maraming nagreklamo dito. Meron kasing dumaan po sa aking wall, sa aking Facebook mga kabayan, na isang vlogger na kung saan, siyempre tinignan ko kasi mukhang masaya siya kasi nga parang meron siyang pupuntahan dito na isang festival, pero nang dumating sila doon sa airport at saka mag-check-in baggage sa mga kabayan, ang aga pa naman nila na pumunta doon sa check-in baggage, merong nangyari. And I think hindi po ito alam ng karamihan mga kabayan at saka dapat rin ito na malaman po ng ating gobyerno. Siyempre, Philippine Airlines na mga kabayan, ay, na-divulge ko na kaagad. Yung Philippine Airlines mga kabayan, meron pong problema dito. Hindi natin alam kung alam ba ito ng gobyerno natin kasi meron silang policy dito na hindi talaga maganda para malaman ho nating lahat. And of course, tungkol po dito sa nangyari dyan pa rin sa NAIA, meron pong nawalan po ng gamit worth 50 million pesos ang nasa loob mga kabayan. Isipin niyo yan, worth 50 million po yung nawala. At kung bakit, siyempre papakita natin yan mamaya at siyempre marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi itong mundira ng bao ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. At before tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, syempre as usual, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At siyempre, nandyan rin po makabayan nating DDS all over the world. Harito na makabayan, lalong-lalo na maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga sukids ting channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Hopefully, kayo ng lahat mga kabayan ang hindi po mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nababuhay ang ating channel. Dyan po nagkasweldo si Sir Ivan sa panonood ninyo ng ating mga commercials. Please, don't skip our commercials, okay? Malaking tulong yan mga kabayan. Also, welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so ngayong araw sa vlog na to, dito na tayo mag-start po sa ating palaro o yung pag-games natin. And I'm very sure, I think klaro na po ang ating instructions kahapon sa ating last vlog mga kabayan na kung saan kapag alam nyo po ang sagot ng ating question, please huwag nyo pong kalimutan na include sa inyong comment ang word na answer mga kabayan. So after po sa answer, space lang, then ilagay nyo po ang tamang sagot, okay? Kasi ang purpose po ng word na answer mga kabayan, yan, meron kasi akong gagawin po or gagamitin na isang applications parang comment finder mga kabayan na kung saan ilagay ko lang po yung keyword na answer, makikita ko na kaagad yung lahat po na nagsumagot sa ating questions dito, okay ba? So after that, makita ko na lahat po yung mga comment na merong answer na word, titignan ko doon ang pinakauna na nakasagot ng tamang sagot ng ating question mga kabayan. Okay? So, very simple lang po. Don't worry, very simple po ang ating questions. Meron po nagsabi sa ating mga kabayan, nag-comment sa ating last vlog, sabi nila, baka daw makasuhan si Sir Ivan. Don't worry po, nireview ko yung tungkol sa sa legal, yung legal po na opinions tungkol ito sa mga, merong mga paraffles, merong gumawa dito ng mga vlogger na tungkol sa nangyari po kay Tipsy D mga kabayan. Anyways, hindi po ganun ang style po ni Sir Ivan. Ay walang raffle tayo dito. Wala po ditong ginagawa po tungkol dito sa Lotto style, yung pa online betting, walang ganun makabayan. Questions and answer lang po tayo dito. Okay ba? So, alam niyo po, ang purpose ko dito kung bakit nagkaroon po ng games or ibinalik ko yung games makabayan, even though ginawa ko na po to noon, I think 1 year and a half na ba or almost 2 years na
ginawa ko yan, meron kasi nag-request. Sa mga bagong pasok dito, meron kasi nag-request siya na sana ibalik daw yun kasi medyo masaya mga kabayan. Di ba? Okay naman kasi pangpatanggal stress natin na makabalita pa dito na maraming informations, makuha tayo ng mga maraming informations, and meron pa ditong exciting po na mga pag-games mga kabayan. Even though hindi po ganun kalaki, ulitin ko lang po, hindi po ganun kalaki ating premyo. Anyways, ang premyo natin, makabili po tayo ng ilang kilo po ng mga bigas at saka plus, meron pang mabili tayo na ulam mga kabayan. But don't worry, kapag lalaki po ang channel Sir Ivan at saka marami tayong mga views dito, lalaki rin po ang ating premyo. Okay? So meron akong konting request mga kabayan. Sana doon po sa nanalo at saka doon po sa siyempre sa nanalo mga kabayan, pakilagay rin po sa screenshots ang inyong screenshots mga kabayan kung saan gin-share ninyo ang ating vlog. Okay ba? Nantindihan ba natin? In case na kayo po ang nanalo, at saka mag-comment ako sa inyo dyan dito sa baba sa ating vlog, at saka sabihin ko sa inyo na please comment mo ko dun sa Facebook, dapat ilakip nyo rin po yung screenshot na gin-share ninyo ang ating vlog mga kabayan. So clear na ba? Okay na ba sa lahat? So mag-start na tayo, okay? So una po sa ating pag-usapan mga kabayan, dito muna tayo po sa issue ni Pura Locavega kasi marami po ditong maraming nagulat dito. Bakit umabot po sa 6 count yung kanyang kaso? 'Di ba? Yung una po na nagkaso mga kabayan, if I remember it correctly, sakto ba ang ating sentence? Sakto ba ating mga kabayan? If I remember it correctly, na yung una nagkaso sa kanya, yung grupo po ng itim na Nazareno mga kabayan. 'Di ba? Merong grupo sila meron silang kasama doon ng mga lawyers din. I'm not sure kung ilang counts ba yung kinaso nila doon tungkol ito sa religious feelings po na kaso mga kabayan. So dumagdag po the other day yung grupo po ni Attorney Tolentino, yung grupo po ng social media broadcaster mga kabayan. Hindi ko rin po alam na baka siguro 3 po na counts na kriminal ang kinaso nila dito kay Pura Locavega, kaya umabot po sa 6 count ang kanyang kaso dito. At para maintindihan po natin lahat mga kabayan, ipapakita ko sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this! Sinampahan ng cybercrime case ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas si Amadeus Fernando Pagiente o mas kilala bilang Pura Locavega kahapon, October 23. Sa pangunguna ni Attorney Leo Alarte, nagsumite ang organisasyon sa Pasay City Prosecutor's Office ng criminal case laban kay Luca sa paglabag nito sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending the religious feelings na may kaugnayan sa Section 6 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Kaugnay pa rin ito ng nasabing reklamo ang kontrobersyal na Ama Namin performance ng drag artist na inilarawan ng grupo bilang pambabastos sa Panginoon. Matatanda ang una ng inaresto at nakulong si Vega noong October 4 sa paglabag naman ito sa Article 201 ng Revised Penal Code at Cybercrime Law dahil sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows kaugnay ng kaparehong video ng drag performer. Ngayon, bakit ko nalaman mga kabayan na 6 na or 6 counts na kanyang kaso dito ni Pura Locavega? Kasi before po nag-vlog si Sir Ivan, kahapon po mga 3 hours ago mga kabayan, nakita ko kasi na update tungkol doon sa Twitter na kung saan babasahin ko lang po. Pura Locavega faces 6 count of new criminal cases. Gusto talaga mabulok sa kulungan si Akla. Bring it on pa ba ulit? Di ba sinabi kasi noon ni mga kabayan ni Pura Locavega, kasi naalala ko na sinabi ho yan ni Pura Locavega, 'di ba parang nagmayabang pa siya dito nung meron na siyang kaso dito at nagkaroon siya ng subpena. Sabi niya, bring it on the mga kabayan. 'Di ba hindi siya dito natakot? So dito sa kaso po ni Pura, sabi dito, Pura Locas crimes include offending religious feelings and cybercrime in violation of Article 133 and sections 2B3 and 2B5 of the Constitutions. Ngayon mga kabayan, meron kasi nagsasabi dito, comment siya sa baba po ng balita na yan. Sabi dito ni Glenn Michael Wong, grabe oy, religious feelings, let's forgive and forget. Sabi dito ni Mr. Win-Win Situation na isang Marcos vlogger mga kabayan. Sabi niya, forgive and forget, para lang yun sa mapagpakumbaba, pero sa gaya niya, hindi siya nakitaan ng ganon. Totoo naman kasi mga kabayan, nakita ba natin na nagpakumbaba itong si Pura Locavega? Di ba kahit one time, hindi
ang angas pa nga, sabi niya, bring it on pa daw. Di ngayon, 6 count na ang kanyang kaso ngayon, masasabi pa ba niya or mag-angas pa ba siya dito? Malaking problema po yung 6 count, makabayan. Malaking problema na nga yung 2 counts na kaso, how much more yung 6 counts? Kaya nga sabi po ng ibang mga netizen na ito dahil over KILL po. Kaya dito kay Pura Loco Vega. Parang plano talaga dito ng nagkaso sa kanya na ibulok po sa kulungan itong si Pura, makabayan, para hindi po ito pamarisan. Meron pa nagsabi dito na sobrang daw yan. Alam nyo, sabi pa nga, religious feelings lang naman yan. Bakit nagkaganyan? Merong nag-comment doon pero hindi ko lang in-include ito. Sabi, parang nilang lang nila yung religious feelings. Hindi ba nila alam, makabayan, if I remember it right, sinabi ho yan ng isang attorney na itong religious feelings po na batas, that is year 1980s pa ba yan na inilabas. Pero hindi kasi yan nagamit, makabayan. Parang pinabayaan lang po yung Religious Feelings Act na yan. Pinabayaan lang. Kasi nga alam mo natin, yung mga Pilipino, tayo talaga ay likas na talaga sa atin na mapagkumbaba at saka mahilig po tayo mapagpatawad, mga kabayan. Kaya hinayaan lang po natin. Kahit meron itong naglapastangan po na sa ating pananampalataya, di ba, hinahayaan lang natin, makabayan. Pero sa pagkakataon nito kay Pura Loco Vega, dapat hindi na yan hayaan at dapat gagamitin na po yung batas po na religious feelings para hindi po pamarisa, makabayan. Kasi kapag hindi dito kakasuhan po si Pura Loco Vega, marami pa rin po ang gagaya dito kay Pura Loco Vega. 'Di ba? Correct ba si Sir Ivan? So for me, tama lang po. Pero yung 6 counts na kaso, grabe talaga yan eh. Problema na nga yung tungkol dito sa makabayan. Parang mas grabe pa dito sa nangyari po yung mga pang-scam. Di ba? Mas grabe pa po yung kaso dito kay Pura Loco Vega. Di ba? Kasi nga sa mga scam, ilan lang po yung mga na-scam dito. For example, 5, 10, at saka or baka umabot pa dito ng 1,000 or 2,000 po yung na-scam. Pero kasi yung religious feelings, makabayan, million po ang nasaktan mo dyan. Todo yan, religion kasi yan eh. Di ba? So, aabot po ng millions ang nasaktan mo. Hindi lang po yan 1,000, 2,000 mo ang na-scam mo. Pero marami kasi dito. So, I think for me, makabayan, ako, advice ko lang to kay Pura Loco Vega, sana hingi na siya dito or magkaroon dito ng public apology. Yan po ang in-advise sa kanya mga kaibigan na dapat itong si Pura Loco Vega mag-public apology, baka i-atras pa po yung kaso, makabayan. Okay? So next ating pag-uusapan, dito tayo kay FPRRD. Kasi siyempre, masyadong mainit ngayon si FPRRD, makabayan. Tungkol nga dito sa sinabi niya, hinamon niya yung publiko na na hindi na magbayad dito ng buwis kapag hindi po dito maglabas ng COA audit tungkol dito sa Kamara, makabayan, sa congressman or dito po sa mga senators. Yan po ang hamon niya sa publiko. Pero alam niyo ba, itong question po ni FPRRD, hindi ito maganda, makabayan, at saka for me, hindi ito mag-prosper. Bakit? Let's say, sasakyan po ng publiko yung hinahamon dito ni FPRRD na hindi sila magbayad ng buwis. Di ba kapag hindi sila mag-file ng tax, makabayan, makakasuhan sila ng tax evasion? Di ba? Tsaka alam nyo, pag hindi yung magbabayad sila ng tax, baka problema rin po ang kanilang negosyo. So I think hindi o yan sasakyan ng publiko ang suggestion po ni FPRRD. At tungkol ito sa aking nidiscover, makabayan, ipapakita ko mamaya. But before that, ipakita ko muna sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this! Sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa nitong Lunes ng gabi, inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang saloobin sa isyu ng umano'y legalized corruption na nagaganap sa Kamara at kung papaano malalaman ng taong bayan kung paano at nasaan napupunta ang pera ng bayan. Sabi ng dating Pangulo, isa lamang ang paraan upang malaman ng publiko kung saan napupunta o nagagamit ang kanilang pera. So, the only way really to know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at makikita at each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan tabla, ma'am.
Paliwanag ni Pangulong Duterte na sa pamamagitan ng pagbubukas ng Book of Accounts ng Kamara ay dito malalaman ang lifestyle ng mga politiko. Dito rin aniya matutukoy kung sino sa kanila ang tunay na Pilipino at nagpapanggap lamang na isang makabayan. Kaya hamon ni Pangulong Duterte sa publiko na huwag magbayad ng buwis maliban kung bubuksan ng Kamara ang kanilang Book of Accounts. Hindi naman tayo mag-revolusyon. I will just tell the people, do not pay your taxes until Congress makes it public. Hindi mo masama dyan. I want them to believe, huwag na kayo mag-file ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. At magkano ang nakukuha ninyo. Dagdag ni Pangulong Duterte na ang hamon na ito ay hindi isang banda kundi isang legal demand. It's not a threat. It's a legal demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o short change kami o baka ang binigay naming peso ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo, yung 50 kinurakot ninyo, kalokohan yan. It's a give and take. It's a legal demand. It is not an unlawful demand. I-publish lang ninyo, open the books so that we will know. Okay, so i-clear ko lang po dito mga kabayan. Hindi po ako against dito sa suggestion po ni FPRD na kung saan makaroon dito ng open book of account yung mga mababatas natin as yung mga senador. Okay ako dyan, okay talaga ako dyan. As a taxpayer, may right rin po tayo na malaman mga kabayan yung lifestyle nila at saka saan dito ginasta po ang kailang mga budgets. Okay talaga ako yan. Pero alam nyo ba na di ba yung issue niya nagumpisa doon sa dahil po sa extraordinary expenses or yung funds, dahil po sa confidential funds po na request po ni Pipi Sara, medyo umuwi makabayan. Saka merong expose dito na ginawa po itong si Sas Surgando Sasot na dahil dito sa extraordinary funds, gusto niya makita po yung detailed na COA audit dito po sa ating kamara. Saka siyempre dyan po sa ating mga mababatas, gusto nating makita makabayan. Pero alam nyo ba na umpisa po yung mga billions and billions dito sa tungkol ito sa extraordinary funds. Alam niyo ba sa panahon pa po ni FPRD makabayan, meron pong kumalat ngayon na isang report doon sa Twitter, talagang kumalat makabayan, so nag-viral ho ito. I'm not sure. And of course, siya nga pala, I'm very sure nakaabot na ito kay Sas Surgando Sasot. May challenge ako dito kay Sas Surgando Sasot, please pakidibang po itong report na to from DBM. I think sa DBM niya makabayan, saka nakalagay ho dito sa report po, the extraordinary and miscellaneous expenses or EME of the House of Representatives ballooned to 1 billion in 2019. So sa panahon pa po ni FPRD makabayan under the administration of former President Rodrigo Duterte. Extraordinary expenses of Congress ballooned to 1 billion in 2019, data from DBM or Department of Budget and Management. So sino ba dyan yung makabayan? Yung House Committee on Accounts Chairperson, di ba, if I'm not mistaken, yan po si Pulong makabayan. Dito sa baba, sa second to the last, di ba si Pulong makabayan? So sana, i-include po dito ni FPRD na yung kanyang during po sa kanyang administration, kung sino po dito yung nakaupo po sa House Committee on Accounts Chairperson, dapat isama rin po dito sa open book for accounts makabayan. Di ba? Which means, include rin po sa ito na ipa-audit yung kanyang time rin po para maging fair naman. For me, okay na okay ako sa question dito na FPRD, wala akong problema dyan kasi right po natin na malaman ang totoo makabayan, dapat include rin po ang kanyang tauhan sa kanyang panahon. Okay ba sa ating lahat? Tingnan nyo makabayan, start po sa 2019, 1.6 billion, and then 1.13 billion, 1.22 billion, basta billion makabayan. So, nag-start yan
ang extraordinary expenses sa kanyang panahon pa. 'Di ba? Pero at least po may nakita tayo dito na informations na kung saan ito po ay magbigay linaw sa ating mga kababayan na dapat na rin po na ipakita po ng mababatas natin ang kanilang book of account. Dapat meron pong open book, mga kababayan. So okay ba? I think fair ho 'yan. Dapat isama po sa COA audit ang kanyang tauhan sa panon po ng kanyang panunungkulan, mga kababayan, kay FPRD. Okay? So anyways, jump naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan na natin si Rendon Labrador, mga kababayan. Merong update po. Tungkol pa, 'di ba sinabi ko na sa aking intro na itong spokesperson po ng ACG or Anti-Cybercrime Group, inimbestigahan na ngayon ni General Acorda, mga kababayan. Tungkol nga dito sa nagpapasama siya dito na isang vlogger, yung si Rendon Labrador, na kung saan medyo marami kasi ito nagreklamo. Dahil nga maraming nagreklamo po yung kamag-anak nung nakita kasi yung mukha ng mga empleyado doon sa online lending app, mga kababayan. So yun po ang nagreklamo. At siyempre normal lang po dito na dapat aksyonan po ng kapulisan kasi doon sila nagreklamo, mga kababayan. 'Di ba? Sana ito po ay naging lesson learned po ito kung sakali man ito na po, baka siguro ito na po magiging trend na every time merong operation dito yung kapulisan natin or yung ACG, meron silang dadalhin dito ng mga vloggers. Sana sabihan lang, meron instructions po na ito ang gagawin nila. Hindi dapat sila papasok po o sasama during po siyempre sa operations. Kapag clear na ang lahat, pwede na sila doon mag-vlog, mga kababayan. Dapat meron ng permission galing sa loob. Okay ba? At para maintindihan natin yung lahat, ipapakita ko sa inyo yung balita. So for more details, let's watch this. Isasalang naman sa investigasyon ng PNP ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group matapos ang ginawa niyang paglabag sa operational manual ng pambansang pulisya nang isama niya ang isang vlogger sa operasyon ng PNP. Si Mark Gabriel sa balita. Ayos din Ayos din ang mga ginagawa ninyo May mga team-team pa kayo Ayos din kayo Team Michelle, Team Diana, Team Carrie. Team Diane, kinorek pa ako. Team Diane. Kinorek mo pa ako, ha? Malabo lang mata ko, sorry, ha? Loko Team Diane, shout out, ha? Makukulong na kayo. Hala nyo ba? Ipinagutos ni PNP Chief General Benamin Acorda ang mas malalim na investigasyon sa operasyon na yan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa isang lending company sa Makati City noong Oktubre 20. Kasunod yan ang pag-alma ng pamilya ng mga empleyado na tila pinahiya at hinusgahan raw ng vlogger at kilalang online bully na si Rendon Labrador na isinama nila sa operasyon. There is already a law on that, yung presentation of mga suspects, yung line-up, ganun, and so even though hindi natin niline up yan at saka obvious na talagang pre-present, medyo is close to that, parang analogous na rin yan kung tutusin yun, similar act na rin yan. Ayon sa PNP Directorate for Investigation and Detective Management o DIDM, pinadalhan na nila ng memo ang ACG para magpaliwanag sa insidente. Partikular na pinagpapaliwanag ang tagapagsalita ng ACG na si Captain Michelle Sabino na sinasabing may partnership at collab kay Labrador. Discussion that we have now. I think kailangan i-pre-charge yung kung sino man yung naging naging in charge kasi may mga may mga hindi dapat gawin. No? So that's violation of the media relations policy ng PNP. Sa Memorandum Circular Number 2023-053 o ang Revised Media Relations Policy ng PNP na pirmado ni PNP Chief General Benamin Acorda noong September 11, 2023. Nakasaad dito na hindi pinapayagan ang embedded media habang isinasagawa ang police operations. Pinapayagan lamang ng batas ang presensya ng media sa pagsasagawa ng inventory sa mga drug operations. We will look into that kind of operation at nangyari, and if we will see some violations, definitely we will throw the book to them. Iginiit naman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission
Nalabag ang ginawang pagkuha ng video sa mga natagpuan sa establishmento. Hindi rin anya lahat ng ito ay mga sospek. Sa katunayan, sa mahigit 250 na inabutan sa lugar, 35 lamang ang inaresto. Dagdag pa ng PAOK, hindi sila kinonsulta kaugnay sa pagsama ng vlogger sa naturang operasyon. Yan po ang problema doon kay Rendon Macabayan. Kasi nga binuli niya, di ba? Binuli niya yung mga trabahante doon. Anyways, hindi naman kasi yun lahat kasama doon sa kaso Macabayan. Ilan lang po. Di ba? Sinabi dito ng reporter, parang 35 lang lahat yata ng mga empleyado ang nasama dito sa kaso. So hindi lahat. Ang problema kay Rendon, alam niyo naman po si Rendon Macabayan. Di ba? Sabi ko sa inyo, pasaway siya noon. At mahilig dito mangbuli po ng mga artista, yung mga sikat talaga. Bakit niya ginamit dyan? Siyempre makaiba naman kasi sa showbiz Macabayan. Saka dito po sa operation, dapat meron silang procedure o regulations na sinusunod po. Hindi ako against dito sa kapulisan natin na magdala sila dito ng mga vlogger. Walang problema ho yan kay Sir Ivan Macabayan as long as talaga will train po dito yung vlogger at alam niya po yung kanyang gagawin, dapat hindi siya sasama during post operations. Pero kapag clear na lahat, pwede siya doon papasok Macabayan. At saka isa pa, huwag niyo pong ipapahiya yung mga nadaki po ng mga kriminal Macabayan or let's say yung kasama doon sa kaso, dapat hindi po ipahiya. Dapat irespeto pa rin natin Macabayan, okay? So ulitin ko, hindi po ako against na magsama po yung kapulisan natin ng mga vlogger. Kasi meron pong vlogger yung MMDA Macabayan. Nakalimutan ko yung pangalan po na vlogger na yun, pero sikat siya ngayon, sumasama lagi sa operation po ng MMDA. So dito rin po sa kapulisan, di ba sinabi ngayon ni Rendo Labrador, merong vlogger po yung MMDA. So baka ganun na po yung trend ngayon. Kasi siyempre, habang tumataas po ang ating henerasyon, meron talaga mga changes na mangyayari mga kabayan, okay? So, dito rin po pumunta tayo dito sa, sabi ko, di ba meron tayong portion lagi na ipinapakita na kung saan na baka ginawa nyo ito at hindi nyo alam, labag pala ito sa batas mga kabayan. So, ito na may tungkol po sa mahilig mangutang. Well, anyways, kasama rin si Sir Ivan, may utang ako eh. Sa mga mahilig po mangutang na hindi po magbayad or hindi po nagbabayad makabayan, medyo meron tayong problema. Di ba lagi lang sinasabi, kapag tayo daw ay nangutang at hindi nagbayad, wala daw nakulong makabayan. Well, hindi po lahat. Depende ho yan sa sitwasyon makabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Marcy! 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 Tara, pasok na. Ano ba atin? Hiram sana ako sa'yo ng pera eh. Kailangan ko ng pera. Magkano ba kailangan mo? 5,000 kasi pambabayad ko ng kuryente at pambili ko ng pagkain ng mga anak ko. Ibabalik mo rin sa isang buwan. Elsie! Elsie, tapo! Elsie! Oy, atis ka. Huwag kang maingay. Baka tayo marinig nila. Pabayaan mo siya. Umagang-umaga niya nilingin. Alas 6 pa lang. Pwede na mamayang hapon yun. Sobra naman siya. Eh, baka tayo maano nila. Masagi-sagi. Ay, di pabayaan mo. Umutang-utang-utang siya. Tapos siya marabagbayad. Elsie, yan ka lang pala. Elsie! Kailan ka magbabayad ng utang mo sa akin? Ang tagal na nun ah. Pasensya na po. Bibig ko ako ngayon. Elsie, hindi na pwede yun. Kailangan, bayaran mo na ako. Usapan natin 1 buwan lang. Kung hindi, pakukulong na kita. Bakit? May nakukulong ba sa utang? Wala pong nakukulong sa utang. Dahil sa ilalim ng Section 20, Article 3 ng 1987 Constitution, hindi pwedeng makulong dahil lang sa simpleng hindi pagbabayad ng utang. Pero dapat pong bayaran ang utang ha, dahil pwede ka pa ring makasuhan kapag ginamit mo ang pangungutang sa panloloko. Kapag gumamit ka ng anumang pamamaraan o deceit para makapanloko, ang tawag po dyan ay swindling o estafa. Kapag naman gumamit ka ng tseke at tumalbog ang tseke na ginamit mo pambayad sa utang, pwede kayong makasuhan ng violation BP 22. Kaya dapat ingat tayo sa pag-utang. Bagamat kailangan bayaran ng utang, hindi naman tama na ikaw ay ipahiya dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Kapag ginamit ang social media para ikaw ay ipahiya, o pwedeng makasuhan yung nagpautang ng cyber libel. Sa ilalim po ng Section 454 ng Bangko Sentral ng Pilipinas regulation, hindi ho maaaring gumamit ng mga sumusunod na pamamaraan yung mga may pautang, lalong-lalo na yung mga online lending apps. Unang-una, hindi ka nila po pwedeng ipahiya.
Hindi ka nila pwedeng takutin. Hindi ka nila pwedeng tawagan ng madaling araw o hating gabi at hindi nila po pwedeng hiyain ikaw na umutang sa harap ng marami dahil sa hindi pagbabayad. O i-clear ko lang dito ha, si Sir Ivan may utang pero nagbabayad kung makabayan. Walang problema po yung inutangan ko kasi nagbabayad po si Sir Ivan. So dito rin po sa mga nangutang at saka mayroong mga palusot makabayan. Alam nyo, mas nahiya nga tayo yung mayroong or example, may nangutang sa atin. Mas tayo pa nga yung nahiya makabayan na hindi natin utangin. Di ba? Naintindihan niyo ba si Sir Ivan? Kapag tayo po nagpapautang, nahiya tayo kapag ang yung lumapit sa atin ay hindi natin pinapautang, tayong nahiya eh. At saka mahihiya rin tayo kapag tayo po yung naningil. Ganon talaga eh. So sana po sa mga nangutang, magbayad tayo ng utang. Okay? So bago mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, i-share ba natin po ating mga channel members. Nandyan po si Ryan, Customer Defender, Pusong Inami, si Squin. Nandyan po si Fizz Calante, Russell Teruel, Via Bibar, and Melgris Homes. Hi to all the Pindot likers. Yung mga Pindot likers makabayan, yung mahilig po magla-like dyan sa ating comment sa baba. Kasi nakikita ko marami talaga nagla-like makabayan. So, meron pong nag-question dito, nag-request sa atin na isang solid viewers, na tatawagin ko na daw sila na Pindot likers. So, hello po sa mga Pindot likers. Hi to Ma'am Elsie Mangidig. Nandiyan po si Sir Lemuel Pasco, Marian Shoko, Maiti Baisa, Noel Narcida, Emmy Sarino. Hi to Emmy Joaquin, Josephine Cornelius. Nandiyan po si Tank Abel, Jonalyn Hisiao, Maria Midasiplon, Marcus Hernandez, Bergie Onggang. Hi to Cresilda Acantilado, Barkadahan Forever FM, Lita Makabangon. Nandiyan po si Nonoy Floren Hills, Rita Mejia, Teresita Tumaliwan, Rose Guevara, Elina Camara Lopez. Hi to Jinx Kidura. Nandiyan rin po si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shoutout daw kay Carclia, Sensitive Beer, Riddler, Trexie, Carmen, Lily, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J. Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Jaja, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords Family. Hi to Ma'am Maritel T, Linda Lim from City of Ilagan, Isabela. Nandiyan rin po si Noli Silvestre, Rusa Gonzaga, Joseph Rabanes, and hi to Sir Wilfredo Kokiyoko. Okay ba yun, Kokiyoko? Okay, so dito tayo sa ibang balita mga kabayan. Alam nyo, may nagtag ka Sir Ivan. Natawa talaga ako eh. Kasi sabi niya mga kabayan, Sir Ivan, meron na sabi niya, Kuya Sir Ivan, LT, mga comment dito. So tinanong ko mga kabayan, bakit nga pala nakatawa? Kasi ang itong Facebook account ng UAAP Basketball 24/7, yung grupo po na supporter po ng UAAP Basketball mga kabayan, meron silang comment doon, and I'm very very sure ito po yung grupo ng Pink Clown mga kabayan. Sabi nito, all-time super sayang team. Super sayang daw sa DLSU si Bolik player niya makabayan. Nandiyan po yung ADMU or ADMO, si D. Ramos sinayang daw. Ang FEU si Pingoy at saka sa ADMU rin po si Perez sinayang daw ng mga player makabayan. Pero natawa ako dyan sa baba, sinayang daw ng Pilipinas si Robredo. Sinayang ng Pilipinas, Sir Robredo, gunggong yun. Ano bang nagawa doon sa Pilipinas na yon? Mukha yung panahon nga ni PRD, parang wala tayong naramdaman po na meron palang vice-presidente mga kabayan. At sasabihin nila, sinayang ng Pilipinas, Sir Robredo, abay lutang yun. Ano kaya mangyayari mga kabayan kung si Robredo po ay yung naging presidente natin ngayon? Isipin nyo nga, kahit dyan sa issue sa West Philippine Sea, paano kaya yan tutugunan po ni Robredo mga kabayan? Buti na lang si Piwin po nanalo dito at saka na-handle po yung issue na yan. Lini Robredo, sinaya ng Pilipinas. Ang sarap pitikin ng mga gonggong nito. Nakahiyay. Sabi dito sa comment po dyan sa baba mga kabayan, abay pinagtawanan po ang post na yan. Even though na itong mga nag-comment dyan, supporter po ng UAP, pero bakit in-include nila itong si Lini Lutang? Abay pinagtawanan, sabi pa dito ni Joe B. Earth, sayang lumulutang pa naman sana. At sabi dito ni John Wrigley, yung Philippines talaga. Sabi to, kaya nga pinagtawanan. Tsaka halos lahat po ng mga comment kabayan, nakatawa talaga basahin. So tama po ang sinabi ni Sir Nesty Marlaxaw Maniklang kasi siya po ang nagtag sa akin. So thank you nga pala sir sa pagtag sa akin. Nakatawa no? Hey! Si Lutang, sinayang ng Pilipinas. Agree ba kayo mga kabayan? Si Lutang, sinayang ng Pilipinas. Nakakatawa.
Grabe naman. Anyways, dito na tayo sa ating question mga kabayan. So ito na po ang question for the day. At saka ito na po ang question natin para sa ating games, palaro natin mga kabayan, okay? So ang ating question, sino ang personalidad na nakaroon ngayon ng 6-count na kasong kriminal mga kabayan dahil sa paglapastangan niya sa ating paniniwala religious? Inuulit ko, sino yung personalidad na nakaroon ngayon ng 6-count na kaso dahil sa paglapastangan niya sa ating paniniwala? Please comment down below. Don't forget mga kabayan, include nyo po yung word na answer and space, then yung tamang sagot. Okay? So clear ba ang ating instructions? Diba? Sabi ko sa inyo, very easy lang po. Basta magtingin-tingin lang tayo sa ating mga screenshots at sa ating balita na video na ipinapakita ko, alam nyo na po yung sagot. Okay? So please, paunahan na po tayo ng sagot mga kabayan. Saka after how many hours, siguro mga after 5 hours, titingnan ko na po ang inyong mga comment. Kung sino ang nanalo, magko-comment ako sa kanya mga kabayan. Saka sasabihin ko doon sa kanyang comment, please comment me sa Facebook account. Saka para hingin ko ang kanyang GCash account mga kabayan. So doon ko po ipapadala sa kanyang GCash. So clear na ba? So anyways, dito tayo sa issue po dyan sa NAIA mga kabayan. Kasi nga merong isang biyahero po na negosyante, abay ang kanyang bag mga kabayan na iwan niya. At alam niyo ba yung kanyang bag, merong worth 50 million po na luxury items doon sa loob. Ang problema kasi dito, ibang mga tao dyan sa NAIA, hindi kasi honest mga kabayan. Sana ginaya nila yung ginawa po ng mga bata na finiture natin dito, at saka yung mama po na nagsauli ng mga gamit ng hindi kanila. Pero dito literal po na dinala mga kabayan. So for more details, let's watch this. 50 million pesos na halaga ng alahas at luxury items ang tinangay mula sa isang pasaherong nakaiwan ng maleta sa NAIA Terminal 3. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Mga kumikinang at naglalakihang singsing, relo at mga hikaw na tadtad ng diamante, at Hermes bag na kasing mahal ng 2 luxury vehicles. Ilan lang yan sa mga natangay mula sa cosmetic manufacturer na si Maricor Flores. Kanina, dumulog sa programang Wanted sa radyo si Maricor. Kwento niya, October 1 pa natangay ang kanyang gamit na aabot sa 50 million pesos ang halaga. Pero hanggang ngayon ay walang usad ang kanyang kaso na inilapit sa airport police ng NAIA. Sa kuha ng CCTV sa Bayfort Terminal 3, makikita si Maricor at kanyang assistant na lumapit sa dumating na SUV. Dali-daling sumakay si Maricor at iniwan ang hila-hilang maleta sa pag-aakalang kukunin ito ng kanyang driver. Nagkaroon lang na misconfusion sa amin ng driver ko kasi all the while, normally kasi sa amin is ako talaga yung kukuhanan niya and then pagbubukas ng pintuan, but nakita ko kasi siya, nakita ko na siyang papunta sa akin, so iniwan ko na yung bag. Knowing na dadalhin niya yung bag, isasakay na sa sasakyan, inikutan niya yung staff ko kasi baka siguro iniisip niya mas madaming dala. Tuliro at nagmamadali rin noon si Maricor dahil papunta siya ng Maynila para puntahan ng amang may sakit. Somewhat nag-hysterical na ako kasi parang sabi ko everything is there. Yun yung paulit-ulit ko na sinasabi doon sa staff ko and doon sa driver ko na umiyak na ako actually. The reason why I'm rushing to ride the car is because I want to go to Asian Hospital because yung daddy ko is nasa ICU. And day before that kasi sinasabi na nila na he's due for intubation. So kailangan ko siya makita bago siya ma-intubate. Oo, so parang I'm really parang drained, and at the same time parang you're overthinking already. Nang makaalis ang sasakyan ni Maricor at ang mga pasahero sa paligid, isang lalaki ang lumapit at umupo sa naiwang maleta. Nagpalinga-linga ang lalaki. Ilang saglit pa, sinakay niya ang bag sa hila-hilang trolley. Umupo pa ulit ang lalaki bago raw tuluyang naglakad palayo dala ang maleta. Malaking kawalan kay Flores ang mga alahas at gamit na nanakaw, lalo't malaki ng bill ng kanyang ama na nasa ICU pa rin. Handa silang magbigay ng 1 milyong pisong pabuya sa makakapagturo sa kumuha ng maleta. It is a reward that we will give to somebody who can provide us information that would lead to the successful apprehension and arrest of that person and of course recovery of out of the goodness of the heart of my client si Maricor. Wag lang kulang ha.
pag binalik, bibigyan niya pa ng 1 milyon yung tao. Patuloy na inaalam ngayon ng airport police ang pagkakilanlan ng salarin. Ang NBI naman maglalabas ng enhanced copy ng litrato ng suspect para mas mabilis siyang matunton. Meron talagang mga criminal minds ng mga tao, mga kababayan, no? Sana be honest lang po tayo. Hindi naman kasi hindi po atin yung gamit na yan. Doon sa dapat ibigay lang po natin doon po sa customer desk po ng ating airport, mga kababayan, o sa police. Diba? Sana ganun tayo. Anyways, so sana ingat-ingat tayo sa mga biyahero, ang ating gamit, i-check natin yan, mga kababayan. Okay? So dito na tayo po sa ibig kong sabihin na baka ito po yung modus ng Philippine Airlines, mga kababayan. Well, I am not sure, pero itatanong ko muna dito kung alam ba ninyo yung issue na to or yung itong rules and regulations po ng Philippine Airlines. But before that, isat muna natin po, nandyan si Aspernito, Ashen from Cyprus, Ninita Floro, biyahe ni AJTV from South Korea, nandyan rin po si Jelen Quezon, Godfrey Mundihar Tongkua, na nandyan sa Sibalom Antique, hi to Jandex Cortez, Shane Sibal, nandyan rin po si Erickson Tesmoblog from Kuwait, at saka shoutout daw sa kanyang pamilya na nandyan sa Barangay Gingawan, Tanawan, Leyte, and hi to all the INC members of Iglesia ni Cristo. Of course, nandiyan rin po kasama natin si Sir Jimson and Regento Len, greetings from Rodolfo Ranada Rabor. May ipapakita ko sa inyo na video, mga kababayan. Actually, Bisaya kasi ito. Pero maya-maya lang, after sa video, i-explain ko sa inyo para maintindihan nating lahat. So, for more details, let's watch this. Ha? Okay rin, sardin. Kauban niyo? Sure mo? Ano ko nakabook naman daan? Wala ko. Ano yung nakusaman din? Nakabook naman daan? Book na ilang 6. Nakabook na ko daan. Anong... Mas kara yun? Wala na ilang sir. Wala na ilang kuwanan sir. Nami offer naman sir 2-4 na cash or round trip ticket. Pero naami via Manila. Alas mas gabi. Binuwa nga naman mo yun. Namin kawan sa business trip na mo na. Sa umanin mo eh. Kita na kami nagpakuha nga. Nakabook mo ta kami. Kuwanan sir niya. Wala mang okay round taga-count na check-in sir. Book pa dahil mo niya. Dili dahil nyo i-priority na kabuking. Okay. Ay, nako. Kita ko yung volunteer ng upload sir. Wala lang ka lang if nanay ka lang kuwan. Sus, may bulunder tao mo pa na eh. Klaro. Palpak na ganyan. Kami problema, Ma'am G ko. Nag-overbooking ang ganang kuwan, Ma'am G, ang pal. Bayad na biya ni siya niya, na-book na biya early. Ma'am, excuse me, ma'am. Mangutan lang ko, ma'am ba? Ganun na overbook mo na sa ma'am? Na naka-booking na may daan? Hindi din yung priority na yan naka-book day? Bayad daw yan sa ma'am. Because sir, ang airlines allowed siya mag-overbook 10% capacity sa aircraft. Airlines allowed siya mag-overbook 10% capacity sa aircraft. Airlines allowed siya mag-overbook 10% capacity sa aircraft. So, mas ibayad imong ticket sir, pwede pa mabaligyan sa airlines 10% capacity sa aircraft. Nakakakab ko mga itong mga naka-book ma'am. Dili dahil sila priority day? Priority sir, mas maayo ganito sir na musayo mo check-in para mas makauna mo seat. So yun na gani kayo, may 30 pa mong biyahe yung. Si may magtuusap mo na. Ilang ka man sa gate o mga other volunteers para makasakay. Suskisa mo tao na yung gulo to sa anin. Ma'am, importante na mula ka gano'n. Okay, mga kababayan, so to start off, gusto ko lang ipakilala sa inyo kung sinong vlogger na yung mga kababayan. Ang kanyang pangalan po ay si LL Osorio. So siya po ang nag-post niyan. Dumaan sa aking vlog, sa aking account. So para naging interesado ako kasi siyempre naintindihan ko kasi Bisaya, mga kababayan. At siyempre dito ang issue ay tungkol po sa Philippine Airlines. Akala ko ba ang nagkaroon dito ng overbooking issue yung Cebu Pacific ng mga kababayan? Pati rin pala dyan sa Philippine Airlines. Di ba na-resolve na ho yan? Kasi nagkaroon dito ng kamara o sa Senate ba yun o sa kamara na hearing tungkol dito sa mga Philippine Airlines kasi bawal kasi yan ng overbooking. Di ba kapag mga kababayan, sabi pa nga niya na allowed daw sa ng Philippine Airlines na magkaroon dito ng 10% overbooking base dito sa capacity po ng isang airplane.
allow daw ng 10% pa, mag-ano sila, accept pa sila ito ng overbooking na 10%. So sa pagkakaalam ko dito mga kabayan, di ba yung airplane po na mga local flights, kasi papunta siya ng Bacolod, na pinanood ko ang kanyang whole vlog mga kabayan, papunta kasi silang Bacolod kasi merong festival. Di ba yung local flights po na airplane, ay capacity niyan sa airplane is umaabot yan ng 199 to 200. If I'm not mistaken, abot mo yan 200 mga kabayan. So kung 10%, mag-allow pa sila ito ng overbooking po, 20 yung maghihintay mga kabayan. So kung yung 20 na yan na overbooking, kapag mayroong emergency, di ba problema mga kabayan? Saan na ilalagay yan? Doon po sa cockpit? O kasama dyan sa kanilang mga flight stewardess mga kabayan? 20 po yung overbook dyan. Asa dito sa kanyang, sa kanyang issue po ni LL Osorio, medyo problema talaga. Kasi nga, pinahintay pa sila na merong mag-back out daw. Merong mag-back out daw na isang pasero. Kapag walang mag-back out, hindi sila makasakay mga kabayan. Di ba? Siya nga pala, shoutout po sa Philippine Airlines. Ganyan pa rin ba ang inyong modus? Ganyan pa rin ba inyong regulations dyan? Di ba pinapabago na ho yan mga kabayan? Kasi nga, di ba kung naintindihan natin sa mga Bisaya, translate ko lang po, yung si LL Osorio, yung nagreklamo po o yung nag-vlog, kasi maaga silang pumunta doon mga kabayan, di ba 8 o'clock, pumunta na sila doon or nandun na sila sa check-inan. At saka, ang kanilang flight is 9:30. Kung napapansin niyo po, nagtanong ho itong taga-check-in po na office na official dyan sa yung mga kabayan, yung babae, doon po sabi niya na dalawa ba daw kayo? Kasi ang available po ng airplane ngayon ay only one person lang po ang available mga kabayan. So doon nga parang nataranta yung babae, bakit nagkaroon po ng overbooking? Pero alam niya na pwede pala at meron pala sipit itong yung PAL na overbooking. Ang problema, nasagap nila yung problema ng mga kabayan. Hindi nila akalain na ma-encounter nila yung issue na yan. So buti lang po, pinoso yan kay LL Osorio. So thank you so much para maliwanagan ang lahat na sana tanggalin po yung policy na yan dyan po sa Philippine Airlines. Ako po nanawagan dito sa ating mambabatas, sa ating mga senador, sana tingnan ho natin tong issue na to. Kasi para awareness to sa lahat at para hindi to maulit tong issue na to dito po sa mga kababayan natin na mga biyaheros. Di ba problema kababayan? Nagpanic yung babae. Tsaka sabi pa doon sa customer care ng sa customer desk po ng Philippine Airlines, okay lang pala 10% po na magdagdag silang overbook sa capacity po ng airplane, problema yung mga kabayan. Okay? So, parang gusto kong tawagin ito, modus pa yan ng Philippine Airlines. Modus ba yan? Philippine Airlines, modus ba yan? Tingnan nyo, may problema, di ba? So, anyways, nawagan ako dito sa Philippine Airlines, pakisagot na po yung issue na yan. Okay? So, anyways, yan po ang mga nakalap na mga balita ngayong araw mga kababayan. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana mag-like po tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Please, don't skip our commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel mga kababayan. At saka para matataas pa dito ang ating papremyo sa ating games mga kababayan. Okay? So, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Father God, we thank you for this day and for the gift of life and the blessings you have bestowed upon us. Guide us through this day. Grant us wisdom and strength to face the challenges that may come our way. Lord, we also lift up our hopes and dreams for this day. May it be a day of accomplishments, growth, and positive change. In your name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang busy na mahal ang